At ayan, kasama na naman natin ang ating mga kaibigan sa pagtiba ng saging. Present ulit si Glo at si Japet at syempre si Dashi at si Ate Mais para matiba natin ang mga saging na pwede nang tibain. Marami-rami na rin yung nakita namin, 3 buwig ang pwedeng tibain at pwede pang makakuha ng puso ng saging na pwede nating gulayin o gatain. Nasamahan natin ng pilipitin na tuyuan, napakasarap at mapaparami na naman ang kain talaga ng kanin. Madalas namin napapag-usapan na talagang kapag dito ka tumira sa probinsya, healthy lagi yung pagkain na pwede mong i-prepare at ipakain sa iyong pamilya. Saging, ayan, lamang lupa, kamoting kahoy, balinghoy, mga gulay, talbos ng kamote, okra, talong na pwede mo ring itanim sa iyong paligid. Napakasarap. Mga pala sa part na to ay tinuturuan si Dashi magtiba. Gusto niya mag-try kung paano nga ba tamang pagtiba ng saging. Pero ewan ko ba kung ano natutunan niya dito. Tinuturuan nga pala siya ni Japet. Ayan, nagkukulitan sila kung paano. Tingnan nga natin kung paano ang version ni Dashi dito. Pak! Ganun. Iba na talaga ang feeling kapag kasama ang barkada, no? Marami ka nang nagagawang kapaki-pakinabang, nag-e-enjoy ka pang gawin ang bagay na yon. Ayan, lumalabas ang kakulitan ng mga kasamahan ko dito. Kahit katirika ng araw, kainitan, ay nag-e-enjoy kami magtitiba ng saging dito. Ayan. Shout out sa mga mahilig magtanim. Magtanim na kayo para pagdating ng panahon ay meron kayong aanihin. Ayan. Tinatry na namin kunin yung puso ng saging dito para pag wala nang maulam o wala naman talagang maulam ay ulamin namin itong puso ng saging na matamis-tamis kapag siya ay ginataan at sinamahan ng tunsoy. Tara! Napakarami namin natiba ngayong araw at talaga namang napakalaking klase ng saging ito. Sana huminog agad siya at makapagawa tayo ng kung ano man pwedeng iluto, sinulbot, turon, banana cue, pritong saging. Talaga namang sulit ang merienda kapag tayo ay ginutom sa hapon. Tapos na ang aming agenda at iuwi na natin ang mga saging na ito upang mapiling-piling na siya at itabi at intaying mahinog. Syempre, babawas tayo ng mga luyat o yung nasa dulo na saging kasi mas masarap isinugno yung luyat kasi maligat-ligat siya kapag niluto. Yan, igagata natin. Siguro kasya na yung 3 buo ng nyog at kaunting asukal. Basta mas, kumbaga, sikreto sa sinugno ay mas maraming gata, ayan, at mas tama yung luto ng saging, hindi matigas, hindi naman sobrang labsak para mas masarap ang sinugno. Talaga namang pwede siyang dalhin kung saan man kayo pupuntang outing, sa dagat man yan, sa ilog, sa bundok, or simpleng merienda sa bahay kasama ang pamilya, lalo na't tag-ulan ngayon. Yan, nakalibre tayo ng merienda ngayong araw at atin na nga tong itatabi at ilalagay na lang natin sa plastic para mas mabilis siyang mahinog at hindi na rin siya matutuka ng mga ligaw na manok. Kapag maniba lang kasi at hinog na yung saging, tinutuka siya ng manok, hindi natin napapakinabangan. Kaya dapat siya ay ilagay sa sako or sa plastic or sa kung ano man lagayan na may takip kagaya ng drum para siya ay maging safe at mapakinabangan natin. Hindi ko alam kung magkano na ang kilo ng saging na hinog dito sa amin sa Marinduque. Pero syempre para hindi ka na maglabas ng pera, ayan, kapag may mahihingan tayong tanim ng saging, hanggat kaya natin humingi tayo. Mabait naman mga taga Marinduque, isang hingi mo lang ibibigay na talaga nila, 'di ba? Sino bang sumasang-ayon sa akin diyan? Ayan, sa mga gusto ng saging, ayan, meron kami dito. Pahinugin yung iba. Ayan, pwede kayong bumili or kung malakas-lakas kayo, pwede naman kayong humingi. Wala namang doon, masama doon. Ayan, sa dami ng saging niya, halos hindi na siya kumasya sa isang tumbler. Dito na rin nga pala sa aming bakuran makakakuha ng nyog na ipanggagata sa ating sinugno. At syempre, medyo mahaba yung video. Meron tayong part 2 at yun na yung pagluluto ng sinugno. Thank you for watching mga kanoo. Hanggang sa muli.
Part 2 na po natin vlog. So, mayroon naglalaglagang mangga dito. Babaunin po natin sa pagliko natin sa ilog at babaunin natin ang ating sinugno. Ito na nga pala ang ating magaling na taga-akyat ng mura at nyog. Ayan, nakukuha kami dyan ng mura, bingi at nyog na pang gata sa ating sinugno. Itatabi natin yung bingi kasi masarap yun gawing bukayo. Yan, nag-aral tayo at nagtanong kung paano gumawa ng bukayo. At i-share namin sa inyo yun kapag nakagawa na kami ng masarap, malutong at malinamnam na bukayo. So, technique nga pala para hindi daw umuling ang puwet ng kawali. Ayan, pupunasan natin ng mantika kasi sa kahoy magluluto ngayon para makatipid naman tayo sa uling or mas masarap talaga magluto. Syempre, gaya dun sa mga unang video kapag kahoy ang gagamitin nating lutuan. Syempre, nakalibre ka na sa gustusin. Ayan, masarap pa ang resulta ng lulutuin nating merienda. Ayan, isa pa ditong tips para hindi mag-itim sa dagta ang ating kamay ay punasan natin maigi ng mantika para hindi dumikit dyan ang dagta ng hilaw na saging na saba. At ayan, ang talas ng kutsilyo natin dyan. Kakat lang natin yung parang sa puwetan niya at sa ulo. Tapos lalagyan natin ng kaunting hiwa para tutuklap-tuklapin lang yan ng mga magbabalat. At mabilis na siyang matatapos. Ayan, sama-sama tulong-tulong. Lahat naman ay kakain. So lahat ay magtutulong-tulong. At syempre, masayang pagsasalu-saluhan ang ating gagawing sinugno. Yan, malamang sa malamang marami na namang magki-crave at talagang matatakam sa sinugno kasi bihira lang talaga to makita sa mga handaan sa meriendahan. Ayan, karaniwan ay kapag after ng bagyo, yung mga tumutumbang saging, masarap magluto ng sinugno lalo na kapag maulan, malamig ang panahon, tas ipapartner natin yan ng pilipit na tuyo or tunsoy. Syempre, mas masarap yun at dapat ang sikreto sa pagluto ng sinugno ay hindi tinitipid ang gata. Siya yung nagpapatamis, nagpapalinamnam sa ating sinugno. Sa iba nga palang lugar dito sa Marinduque, ang tawag ng sinugno ay siroy. Yan, shoutout kay Ate Mayra dyan sa Duyay na siya ang nag-introduce sa amin ng siroy, ang tawag sa kanila ng sinugno. Ayan, ito ang itsura ng buko na aming nakuha. At syempre, as usual, isasama namin siya sa sabaw ng mura para habang hinihigop mo, meron kang makakain na laman. Ayan. Fresh yan. Wala kaming hinahalong kahit anong gatas or asukal. Talagang pure sabaw ng mura. At nilalagyan lang namin ng yelo. Hindi namin inaalis sa plastic para hindi sumama yung tubig sa sabaw. Habang busy ang lahat, itong si Dashi ay may pakape. Ayan, para magana at hindi antukin ang ating mga workers ngayong hapon. Salamat, Dashi, sa iyong pagkukusa na ipagtimpla ang ating mga kasama. Maingat na hinahalo ang sinugno upang hindi madurog ang saging at siguraduhin luto ito bago ilagay ang gata at hindi siya maglasang hilaw, hindi rin matigas o hindi rin mapakla ang pagkaluto dito kasi minsan para madagta kapag pahilaw-hilaw ang luto. At pag naman sobrang luto naman ay para siyang malabsak at nadudurog ang ating ginayat-gayat na saging. Napakaganda tingnan kapag sa kahoy nagluluto. Ayan, at syempre 3 buo ng nyog ang aming ginamit dito kasi madami yung saging na aming nabalatan para mas sakto siya, mas nagliligat-ligat siya kapag niluto. Ayan, napakasarap tingnan kapag hindi talaga tinipid sa gata. Mas masarap sa sinugno yung hindi masyadong matamis. Dapat ay konti lang na asukal, tapos tamang lagay ng asin. At kung ikaw mas gusto mo ng extra sweet na sinugno, ikaw na mag-a-adjust nun. Maglalagay ka sa lagayan ng lutong sinugno at ikaw na ang maglalagay ng karagdagang asukal kung gusto mong mas matamis. Ayan, pupunta na po tayo sa lugar kung saan tayo ay maliligo sa ilog. Nag-deliver nga pala kami sa aming mga kaibigan na gusto makatikim ng sinugno na ito. At ayan, ito po yung daan papunta sa Hainan, Malbog. Ayan, syempre kung saan may libre at kung saan makakaiwas ka sa bayarin sa cottage sa entrance, dun tayo. Kasi tamang libre na yung dala natin, libre pa yung ligo natin. Anytime or want to sawa kayo,
makakaligo kayo kahit malamig or mainit man yan. Syempre yan, kapag walang bayad, masaya. At mas magagamit pa natin yung pera natin sa ibang bagay kung meron ng pera talaga. So yan, syempre, hindi mawawala yung kumbaga ay kwentuhan, yan, asaran, kwentong-kwento ng buhay, at nag-iisip din syempre kung saan yung sunod na ruta or pupuntahan. Isa-isahin natin po yung mga magagandang lugar dito sa Marinduque. At dito sa vlog na to, ayan, magsisimula kami syempre sa aming ipinagmamalaking bayan ng Buena Vista. Mas marami kasing maliliguan or malalaugan dito sa Malbog. Ayan, ganito ang itsura ng ilog. Ayan, napakalinaw at pinalalim nila yan, tinambakan ng bato at kung ano man para ma-maintain tubig at mas maraming makaligo ng libre. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panunood, mga kanoo. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!